Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Welcome back. Yes. Miss Sharon, Ikaw welcome din. back sa'yo. Welcome back sa akin. Belated Happy Mother's Day Yes. din, di ba, sa iyo. Thank you, Miss Honey. At isang pagbati po sa Safe Motherhood Week sa ating mga ka-TNK. Tama kami, Sharon. No? Ang Safe Motherhood Week po ay ginugunita natin dito sa Pilipinas tuwing second week of May. Ayon po yan sa Proclamation number 200 Series of 2002. Kaya sa lahat po ng nakatutok sa atin sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver App, Happy Safe Motherhood Week po sa inyo. At binabati rin po namin ang lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At maging po sa YouTube channel ng Radyo Magazine. And syempre po, hello rin sa lahat ng listeners at viewers ng ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Facebook live stream tuwing Sabado, 12:00 po yan ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay nga po ng ating Saturday replay, mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Pero bukod sa ating weekly replay, maaari rin pong balikan yan ang ating past episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. At speaking of our past episodes, medyo marami po akong namimiss na episode, Miss Honey, pero masaya ako na parang focus na ngayon tayo sa ngayong buwan sa women's health. That's right, Miss Sharon, no? Kasi nga ang May ay recognized globally as Women's Health Month, habang ang May 28 naman ay itinuturing na International Day of Action for Women's Health. Kaya dito sa TNK, bibigyan natin ng puwang na pag-usapan ang kalusugan ng mga kababaihan. Kaya nga naman ang ngayong May 1, May 1 ay tinalakay natin ang cervical cancer at last week naman ay ang unpaid care work. Tatalakayin naman natin ngayong araw ang Safe Motherhood Week. Tama ba ako, Miss Honey? Tamang-tama, Miss Sharon. Pero mga ka-TNK, ang tututukan natin ngayon ay ang teen at early pregnancy. Wow. Dahil ayon nga po dun sa bagong-bago to, 2025, 2025. National Demographic and Health Survey, tinatayang 4.9% ng mga kababaihang edad 15 hanggang 19 ay nakaranas na po ng pagbubuntis. Habang may opisyal na datos rin tayo sa Pilipinas ng mga kaso ng pagbubuntis sa mga batang edad 14 pa lang, pababa. Naku, alarming nga yan. Very alarming, Miss Honey. Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumakong po muna tayo sa ating featured God Work for the week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending.
Binuksan sa Oriental Mindoro. Good news po sa mga kababaihang mangyan. Formal na pong binuksan sa bayan ng Bungabong ang kauna-unahang solar-powered birthing center sa lalawigan. Layon po nito na masiguro na ang mga buntis mula sa malalayong komunidad ay makakatanggap ng ligtas at modernong serbisyong pangkalusugan. At dahil solar-powered ang pasilidad, usong-uso to, may Sharon kasi, no? Hindi na problema ang brownout. Wow. Tuloy-tuloy na ang kuryente para sa mga modernong kagamitan. Good news yan. Oo. Kabilang nga yung kauna-unahang solar-powered ultrasound machine sa probinsya. Ayon po sa kanilang mayor na si John Michael Malaluan, malaking tulong ito upang mapababa ang kaso ng maternal at infant mortality sa kanilang lugar. Naging posible ito, ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Rotary Club of Muntinlupa PhilInvest bilang primary proponent, ng Rotary Club of Seiwonju bilang international sponsor, at ng pamahalaang bayan ng Bungabong kasama ang Sangguniang Bayan. At para sa isa pang nating featured Godwork, tuloy-tuloy na kalinga para sa kababaihan sa Albay. Sa gitna po ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay, ay may mabuti namang balita para sa mga buntis sa mga apektadong lugar. Tiniyak po ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH, BCHD na uninterrupted o walang hinto ang serbisyong medikal para sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Ayon po yan kay Dr. Rosa Maria Rempilio, may mga talagang health workers at medical stations sa mga temporary shelters po upang bantayan ang kalusugan ng mga apektado, lalo na po ang mga expectant mothers. Kaya po libreng o makukuha ng mga buntis ang kanilang prenatal at postnatal checkups, pati na po ang mga mahalagang bitamina o gaya po ng iron, folic acid at calcium. Para po sa isang first-time mom na si Rica May Gereba, napakalaking tulong ito upang masiguro niyang malusog siya at ang kaniyang dinadalang sanggol sa kabila ng sitwasyon. Ang naturang initiative ay bahagi ng coordinated response na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matugunan ang pangailangan ng mga residenteng naapektuhan at napalikas dahil sa volcanic activity. Kaya po sa kasalukuyan, minomonitor ng DOH PCHD ang kalagayan ng 1,132 families o 4,106 individuals na nananatili sa 12 evacuation centers. Gayun din po ang 26 na pamilya o 80 katao o 85 katao na pansamantala pong nakikituloy sa labas ng mga evacuation centers. Good job po sa lahat ng ating kapwa Godvocate sa kanilang mga Godwork. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Dahil pag-uusapan nga po natin ang Safe Motherhood Week, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, eto po ang tanong, paano natin mapoprotektahan si Nene laban sa maagang pagbubuntis? Yan po ang tanong. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan po dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Ayan, lahat tayo ay may say at upang ipaliwanag sa atin kung safe nga ba ang motherhood para sa ating mga batang nanay yan, o batang ina. May makakasama po tayo ngayong hapon na I am sure ay familiar sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Magazine. Sino po kaya siya? Bitinin muna natin sila, Miss Sharon. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat,
May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang At para po sa ating episode na pinamagatang Nanay na si Nene, ang realidad ng maagang pagbubuntis. Kasama po natin live na live dito po sa ating studio ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development at host din po ng Pop Beat. Dito po yan sa Radyo Magazine. Kaya po mga ka-TNK, i-welcome po natin si Miss Mylene Mirasol Kiray o si Miss May. Masayang pamilya, maraming salamat po sa TNK. It's an honor for me to be here. Ayan. Okay. Thank you for being here. Mukhang nag-excuse ka pa dun sa workshop nyo, no? Salamat sa pagpapaunlak sa ating invitation dahil napakahalaga nung topic natin ngayong hapon, no? Correct. Yan. Bilang panimula, May, no? Pag-usapan natin yung result ng NDHS na nabanggit natin kanina. So, alarming nga, sabi ni Ms. Sharon, yung 4.9% ng mga kababaihan na nasa edad 15 to 19 yung nakaranas na mabuntis, ano. Kabilang nga po dito, ayon dun sa data, no, 3.5% mga nabuntis sa panahon nung in-interview sila, nung ginawa yung survey. 1.3 yung nakaranas nung, yung nakunan, yung pagkalagdag ng sanggol o pregnancy loss. Yan, nasa 0.5% daw yun. Ano po yung masasabi dito ng CPD? Kasi yung trabaho nyo, Commission on Population and Development, no? Lalo na ngayon po, na ginugunita natin yung Safe Motherhood Week. Ayan. So for us, no, ang good news muna is that adolescent pregnancy is at the historic low according to the 2025 NDHS. Pero 15 to 19 siya. No? But the usual suspect still remains, no? Mataas pa rin ang adolescent pregnancy among poorest households. Mataas pa rin with lowest education, no? And nakikita natin na mataas pa rin siya sa mga rural areas than urban areas. So kita natin ang education and at the same time yung socio-economic status, meron pa rin talagang effect. Yes. No, sa Malaking- adolescent pregnancy. And sad to say, hindi po na-capture yung 10 to 14 sa NDHS. Oo, hindi Pero, kasama. opo, Meron. nasabi nyo, Miss Honey, no, na sa Civil Registration and Vital Statistics ng 2024, kita natin yung pag-increase from 3,343 nung 2023, and then naging 3,612 nung 2024. That's the latest, no, sa Civil Registration and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority. And what is more alarming also is that yung mga nakabuntis or yung mga fathers nitong mga batang to, if you look at the single year age breakdown, ay mga kalalakihang mas matanda sa kanila. Mga adults na. Iniisip ko nga, Yes po. bata din, hindi pala. Yes po. Meron doon, no, yung sa 10-year-old na dalawa, no, na recorded in Western Visayas and Bicol region, not stated yung age. And then, if you look at the breakdown, may kita mo po na may mga kalalakihan na 10 or 20 years older.
doon sa mga nabuntis at nanganak nating mga kababayan. So in itself, there is an abuse because the age of Yes. sexual consent Mm-mm. according to the law is 16. Kung And bak- I'm sure dahil PCW tayo, alam naman po natin yung nangyayari, no? With that, may power relations, no, na nangyayari dahil mas bata po at mas matanda po yung nakakabuntis. Consider ba yun na as rape? For us po, dahil nga the age of sexual consent is 16, so there is abuse happening there. Okay. Dahil po ginugunitan natin ang Safe Motherhood Week, ligtas po ba si Nene sa kaniyang maagang panganib Safe po? nga ba? Siyempre parang o may panganib po ba o epekto ng yung maaga pong pagbubuntis sa kalusugan ng isang batang ina sa kanyang sanggol? Okay, so para po sa atin, no, sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad, when a girl gets pregnant, meron siyang framework. Una muna, it's not her fault because hindi lamang siya, no, ang responsable kung bakit nabuntis at nanganak siya. Maaari po, no, sa bahay, yung kanyang mga magulang ay hindi nakikipag-usap tungkol sa kanya. At alam naman natin, data is showing the more than, no, 10% lamang ng mga Pilipino nating kababayan, ng mga parents na nakikipag-usap tungkol sa sex at sexuality sa kanilang mga anak. No, una po 'yon. Pangalawa, next to none, social media po ang secondary source of information ng ating mga kabataan, no, tungkol sa sex at sexuality. So another alarming po na situation 'yan. Bakit social media? So dapat correct, no, ang information na nakukuha. At the same time, kamusta po yung mga serbisyo, polisiya, no, sa local government unit at even dito po sa national. No? At kapag ka nabuntis ang bata, of course hindi po handa ang kanyang katawan, Yes. no? Natitigil po usually ang kanyang school, no? And even sa bansa natin, meron pong isang study, ang isang ekonomista, si Dr. Alejandro Hiril, nagsasabi, 33 billion lost ang nangyayari, no, sa ating bansa kapag dahil sa teenage pregnancy. So they have to go back to school, they have to be skilled para po makabangon. At isa pa pong nais natin ay ma-address ang repeat pregnancy. Kasi before the age of 19, there are cases na may 5 na silang anak. Oo. So imagine po natin anong edad sila nag-start. Ito po ba, follow-up question lang, meron ba tayong datos tungkol sa incest? Kumbaga, rape among, Family members? Because of data protection din po and privacy, no? Hindi natin alam 'yan, no? Pero kapag po may nabuntis sa isang area sa Pilipinas, I'm sure alam po ng lokal na pamahalaan at gumagawa sila ng paraan para ito ay mapuntahan at mailink po sa tamang serbisyo, no? So they know, pero syempre we have data privacy din po. And there are ethical issues pag minors, of course, no? And yung law po kasi natin, yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Law or Republic Act 10354, nagsasabi na pag below 18, kailangan ng parental written consent to access information and services on reproductive health and family planning. Ayan. Ayan. Kanina, medyo napahapyawan na Pero, mas i-explain siguro natin, May, no, sa ating mga ka-TNK. Maliban dun sa health, obvious kasi yung health, hindi pa handa yung katawan ng bata, no? Paano nga ba naapektuhan ng maagang pagbubuntis yung overall well-being ng isang bata, no? Yung education, yung opportunities in the future para sa kanyang kinabukasan. So, ang ating mga kabataan ay pag nabuntis at nanganak, kailangan nila ng social protection. No? Meron tayo sa gobyerno yung social protection for adolescent mothers and their children. Ang tawag ng Department of Social Welfare and Development ay Protect Teen. So, ito ay naglalayon talaga na itong mga kabataan natin na naaapektuhan, no, because natitigil po talaga sila sa school, nasasadlak sila sa taking care of their child, and maaaring exposed din sila sa paulit na pagbubuntis at panganak or repeat pregnancy. No? So, yun po yung mga talagang naaapektuhan. Kaya itong social protection
we really need to ensure that they are educated, they go back to school. Oo And nga. at the same time, yung social protection also, gusto natin na maging skilled sila. Mm-mm. Okay? And because po education is always a protective factor, research has proven no against early sexual engagement, and ayan nga po no yung pagbubuntis ng ating mga kabataan. So kailangan po talaga nating protektahan, ibalik. And into pong protecting, meron din po siyang family healing sessions because of course pag nabuntis correct. ng maaga, Yes. kailangan din kasama yung pamilya para may support system. So may family healing sessions po ito. Yes, speaking of healing, 'di ba? Psychologically may effect din 'yon sa bata. And to think, 'di ba, yung tayo ng 'di ba mga nanganganak meron tayong Nagpo-postpartum tapos may postpartum pa. Kumbaga nadidepress. What more, 'di ba, yung ganung 10-year-old na mga nabubuntis, 'di ba? Ano po may datos po ba to o ano po yung usual na ginagawa ng gobyerno, 'di ba, para sa kumbaga yung healing part sa kumbaga psychological makeup ng isang bata? Ang maganda po sa Protect Teen, meron talaga siyang sessions on family healing. Incorporated siya. And No. sa ano to, social workers. Kasama po ang social workers, pero kami po no sa komisyon may pinilot po CPD kami. to. Opo, sa CPD may pinilot kami na social protection for adults and mothers and their children program, yung pagkalinga. So yun po Okay. yung mga aspeto nito, no. Marami na pong local government units ang nag-adopt at ni-implement po itong social protection for adults and mothers and their children. Naging ano na lang talaga dahil I think meron talagang bill for protecting o itong ang protecting them because of the high adolescent pregnancy for 10 to 14. Pero congratulations sa ating lahat because yung good news na 15 to 19 I think nag-work Bumababa. kasi talagang Oo. bumababa na siya. Ayun. Pero Yung- patuloy pa rin tayo sa kampanya ng 10 to 14 adolescent pregnancy. Pero meron po ba kayong mga kumbaga example na kunyari ano ang nangyari sa mga batang 'di ba yung 10 to 10 o below o 14 o below na kumbaga anong nangyari sa kanila kung ano yan yung depression, paano sila dumadaan, kung meron lang bang example na hindi yung mga datos or kung mga kwento, meron po ba kayong maikikwento sa amin? Dahil sa pag-implement namin ng social protection for adolescent mothers and their children o pagkalinga no na program, nakita namin na may mga bata talaga na meron kasi if you undergo the program, merong heads assessment before you go there, and may mga kwento po talaga na malungkot. No, meron talaga doon na napipilitan pong makisama doon sa nakabuntis sa kanya. And nakikita din naman natin sa datos na ang mga nakakabuntis ay men much older than them. No, and of course talagang mahirap po dahil meron po doong isang kaso. Let's talk about Sige. faces behind the numbers. Correct. No, nabuntis po siya ng construction worker. No, so I think she was 14 then. Tapos yung construction worker was another minor, 17. Tapos napilitan silang tumira doon sa bahay ng construction worker na ang bahay po ay isa lamang studio, kumbaga, no, na nasa informal settler, no, na pamilya. So talagang hirap po. Kasi day-to-day po yung living nila. And then yung bata, para siyang naglalaro kasama yung kanyang bata. Because children should really not Oo nga. bear children. Children should not have children. So yun po, day-to-day po ang existence nila. So yun isa po yun sa mga nakikita natin talaga na mga examples. And alam naman po natin na kapag nabubuntis, kasama po doon talaga yung education, may factor. And if you come from low household wealth quintile, may factor din po talaga. Grabe, no? Talagang kumbaga maapektuhan ng iyong puso. Iyak na si Ate Shawi. Oo nga. Kasi nga, syempre yung mga everyday na kwentong ganyan, yun yung hindi na ipapalabas, di ba? Or napapakita. Mas more on yung mga datos or yung mga numbers. Okay po, sa mas malawak po, Director Mai na pananaw, paano po nagiging hadlang ang teenage pregnancy sa ating pambansang pag-unlad?
Ayun. So, yung pong study, no, ng isang ekonomista, si Dr. Alejandro Hirin, even 33 billion loss because of teen pregnancy. Una yun. No? And of course, kapag ka sa isang lokal na pamahalaan, madami ang pregnancy sa ating mga nakakabata, no, mas maraming basic services na pangailangan. So, yung budget allocation, no, napupunta din doon. No? So, and kailangan talaga ng proteksyon ng ating mga kababaihan. Kailangan natin ng demographic dividend kapag ka ang mga kabataan natin ay nabubuntis ng mas maaga, nasa stop sa school, hindi nagiging skilled, hindi po sila educated, hindi sila healthy. Paano na po kapag napunta na sila sa working age population 15 to 64? Ano po yung kalidad, no, na meron tayo, lalo na sa since taga-komisyon sa populasyon na magpapaunlad ako, sasabihin ko po na 63.9% ng ating populasyon ay working age 15 to 64. So, kung marami pong adolescent pregnancy, sila po yung magiging working age. Ano pong magiging kalidad? No? Ang gusto po Kulang sila naman sa natin, skills. yes, kulang sa skills. Hindi po sila, maaaring hindi po maging educated. No? Pwedeng sakitin kasi nga paulit-ulit na Hindi buntis. po healthy. So, paano na po ang demographic dividend na gusto nating lahat i-attain? Yung isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino na ambisyon nating lahat. Paano na ang ambisyon 2040, di ba? Ayan. Miss May, medyo napag-usapan natin to kanina pero balikan natin yung malinaw kasi dun sa batas, di ba? Dun sa anti-rape law natin na yung sexual intercourse or pakikipagtalik sa isang bata na below 16, so 15 pababa, ay may tuturing na statutory rape. Ibig sabihin po nung statutory rape, may consent man o wala, rape pa rin siya. Pero bakit po kaya nagpapatuloy yung kaso ng panganganak ng edad 15 pababa? And meron po ba may aware po ba kayo kung may ginagawa kasi meron tayong mga agencies na in charge sa protecting minors, no? DSWD, we have the Council for the Welfare of Children. Ano po ang ginagawa ng pamahalaan para dito? So, nakita natin, no, dahil yung 15 to 19 pababa. So, I think nagtagumpay na tayong lahat. Kailangan kasi ng Buong whole of community government yun. and whole of society Society approach. approach. And we always hear it takes a village to raise a child. No? Correct. Kahit paulit-ulit, talagang yun ang realidad. Ang ginagawa ng gobyerno, meron po tayong Executive Order 141 or yung adolescent pregnancy as an urgent national priority. Meron pong ginawang interagency technical working group based on that. No? And ito po ay composed of government and non-government organizations working for this to ensure na sustainable and sustained and talagang nasa isang framework at program ang ating pag-address dito sa issue na to. No, hindi lamang kasi siya i-address mo lamang sa isang aspeto, sa edukasyon, kailangan mo siyang rin i-address sa serbisyo po, no, na meron tayo. So meron po siyang 5 strategies, ang Comprehensive Action Plan on the Reduction and the Prevention of Adolescent Pregnancy. Una po, kailangan talaga reproductive health education. Napaka-importante ng edukasyon. No, isa po 'yun ay naka-integrate, no, sa curriculum, pero nais nating ipanawagan pa rin yung patuloy na training ng ating mga guro sa pag-integrate nito at pagturo nito. No, pangalawa, kailangan natin ng adolescent-friendly health services and facilities and adolescent-friendly health service providers. No? Pangatlo, kailangan nating i-strengthen yung mechanisms for violence. At kasama po kayo ang PCW dito sa syempre. Executive Order 141 na to. At kailangan talaga ng social protection ng ating mga kabataan. No? At kailangan ng participation. Napaka-importante po kasi na nagpa-participate sila sa community para hindi sila masadlak dito lamang sa maagang pagbubuntis at mga sexual and non-sexual risk behavior. Kasi it is also found out in the research of the young adult sexuality study, no, na kapag you are smoking, drinking, using drugs, may link po yun, Yes. no, sa isang risky sexual behavior. So, yun, kita po natin na comprehensive. Magkakapatid sila, yung mga risky behaviors. Yes, and comprehensive po talaga yung pag-address, no, sa problemang ito. Hindi siya isang simpleng solusyon. Talagang whole of government or society or community approach talaga, no. Maraming pong salamat, Miss Mai, sa iyong
mga ibinahagi sa amin. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Sa ating alamin po natin ang mga programa ng pamahalaan para suportahan ang mga batang babae at hindi na maulit ang maagang pagbubuntis. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsip ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nanay na si Nene ang realidad ng maagang pagbubuntis. Kasama po natin live dito sa ating studio ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng CPD at host ng Pop Beat. Wala pong iba kundi si Miss Mai Kiray. Ayan, welcome back, Mai. Welcome back. Ayan, proceed na tayo sa ating question. Batay po sa inyong pag-aaral, no? Ano nga po ba yung pangunahing sanhi o contributing factors ng maagang pagbubuntis? And meron din po bang kaugnayan? Pag maaga po bang may studies ba na pag maagang nabuntis yung isang nanay ay may tendency yung anak niya ganun din mangyayari? Parang sa nagiging cycle ba siya? Sige po. Yung una po, no, may framework talaga, no, kapag ka nabuntis ang ating mga kababaeng babae. Una po, may family factor, yung parents nga po, no, maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality when in fact, para sa CPD, parents should be the primary sexuality educator of their children. Sad to say, dun po sa data natin, no, na more than 10% only of Filipino parents communicate about sex with their children. No? Pangalawa po, maaari pong ang kanilang access sa information, no? Na yun nga po, social media is the secondary source of information. And yung life skills na nade-develop kapag ka ikaw ay may reproductive health education. No? Yung life skills is the ability to say no, how to manage your emotions, manage your stress, no? Kapag po nade-develop yan sa isang bata, no, mas nagiging meron po siyang skill, no, to really handle herself and himself in all pressures of life, no? So yun po yung mga nakikita natin yung mga yung kasama sa framework. And of course, no, yung programa talaga at serbisyo sa lokal na pamahalaan at sa national government. Dahil kaya ang panawagan namin, makakatulong pong lahat, no, na nakikinig at nanonood dito na ipasa na talagang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na nasa Kongreso na natin ngayon
na ang battle natin ay kasing tagal na rin ng battle ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, no, or Republic Act 10354. So yan ang panawagan ng CPD because adolescent pregnancy, ang aming core message, is a developmental inequality issue na. No, so we should address itong mga causes and root causes of adolescent pregnancy. Okay. Panghuli pong question po natin. Panghuli na ba natin? Hindi pa naman. Hindi pa pala, no? Ano po ang pwedeng gawin ng mga sumusunod upang matugunan ng inyong itong pong isyong pinag-uusapan natin at upang pong makabuo tayo ng safety net para po sa mga kabataan? Unang-una, Miss Mai o Ma'am Mai, magulang at guardians, ano po ang mga role nila? Pangalawa, paaralan at simbahan. At pangatlo, barangay at komunidad. Una po. Una muna. Sa bahay muna. Sa bahay, no? Ang ating mga magulang should spot teachable moments with their children. Pero una, ayos ba ang inyong komunikasyon at relasyon? Because you cannot go to sexuality communication kung yung everyday communication natin ay hindi ayos. And sad to say, ano po ang na-observe natin ngayon when we go out, no? With families eating out or spending time together outside. Ano pong nangyayari sa ating mga parents? Kanya-kanyang may cellphone. At saka sa mga bata, kanya-kanyang cellphone. Wala na pong conversation na nangyayari. So, if we see that outside, let's imagine paano po kaya inside the home. So, napaka-importante para sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood dito sa TNK to please spot teachable moments and ayusin talaga natin ang komunikasyon at relasyon sa ating mga anak. And para naman sa ating paaralan, ang ating panawagan ay teachers should also be ready and trained how to communicate and integrate sexuality or reproductive health education. Yun po ang tawag ng Department of Education. Reproductive health education according to the law, yung Republic Act 10354, they should integrate reproductive health education in the curriculum kasi meron naman po talagang available na curriculum sa matatag curriculum, na nin-integrate talaga yung reproductive health education. Ang need lang po talaga ay more training, para maging comfortable ang mga teachers. Kasi paano pag sila mismo hindi nila alam paano i-communicate or sila mismo wala silang confidence na na gawin yun, di ba? Yes. Siguro isama natin yung panawagan dun sa mga colleges and universities na nagtuturo pa lang ng mga future teachers din, no? Sana doon pa lang nauumpisahan na yung maging comfortable sila sa pakikipag-usap sa mga estudyante tungkol sa mga ganito. Tama po kayo dyan. And at the same time, sa faith-based organizations, it's really high time for our faith-based organizations to discuss also these things in the pulpit. No, of course sa government po ang ating core message pa rin ay ABCs, no, abstinence pa din naman, no, to be faithful and use condom consistently and correctly if you are engaging, and kung meron kang parental consent if you're under 18, no, or if you're over 18, no, according na naman sa 2025 National Demographic and Health Survey, tumataas naman po ang modern contraceptive use ng ating mga kababaihan, no, according to the 2025 NDHS, tumaas po siya from 41.5% in 2022 to around 44%, 44.5% in 2025. So there is light in this tunnel. May pagbabago tayong yes natatanaw. Po. Yes, Pero Ma'am meron Mai, po talaga. na-mention niyo po yung regarding sa mga magulang. Pwede po bang, kunyari sa mga toddlers, kunyari 5 years old, 6 years old na mga babae, paano po nila Sample nilang kakausapin ng kanilang mga anak para po maprotektahan ng mga bata as early as 5 years old, 6 years old, yung kanilang mga sarili. So Even mga lalaking bata, no? Yes. So sa ating mga magulang na nanonood, no, sexuality education can start as early as kindergarten, teaching our children to calling body parts as they are, teaching them about good touch, bad touch, teaching them na to protect themselves. Meron pong nagtitrend lately, no, yung these are my body parts, nobody can
should see them, nobody should touch them, nobody should play with them. No, it's a good reminder no sa ating mga magulang na sexuality education can start as simple as that. Teaching our children how to recognize no if you feel na threatened na no yung iyong safety and security. Meron po tayong core message na to go from that, to run, and to tell a responsible adult around you. Ayun. Salamat po, Miss May, no, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin, very quickly lang, naubusan na tayo ng time, ang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, Miss Sharon, no, kung paano nga ba mapuprotektahan si Nene laban sa maagang pagbubuntis. Ito po ang say ni Jansen Micah Fajardo. Para sa akin, mahalaga ang open communication sa usaping sex education, boundaries at consent. Dapat ma-destigmatize na ang usaping sex, sexual health, at reproductive rights, lalo na sa mga tahanan. Mahalagang may access sa tamang impormasyon ang mga magulang, guro, guidance counselors at pamayanan para mas mabigyan ng halaga ang informed na pagdedesisyon. Mahalaga rin ang support system at safe space para sa mga kabataang nais magtanong o mabigyang kalinawan ang ganitong usapin ng walang shame at judgment. At sabi o say naman ni Sean Kyle Flores na magbe-birthday po sa May 19. Happy birthday, Sean Kyle. Sean Kyle. Ito po yung sinabi niya, ang pinaka-importante ay disiplina at edukasyon. Sa tamang pagdidisiplina at sapat na kaalaman tungkol sa reproductive health, magiging ligtas siya sa panganib ng maagang pagbubuntis at mga sakit tulad ng HIV, AIDS at HPV. Huwag din pong kalimutang magpakonsulta sa doktor at panatilihing maayos ang pangangatawan. Ito naman po ang say ni Isabella Aguirre, care and empowerment is made possible through education. Yan, sabi nga, pag mas mababa yung education, mas mataas doon yung number ng teen pregnancy, no? And this is especially true when it comes to education on SRHR, o Sexual and Reproductive Health and Rights. Everyone can be protected when they have knowledge on what is safe and what can pose as danger. Comprehensive SRHR should cover consent and respect, safety in both heterosexual and LGBTQIA+ relations, and more. Through comprehensive SRHR, not only can nenes around the world be protected from early pregnancy, but the society wherein everyone lives can be fostered as an overall safe space. Yes, at say naman po ni Teddy Bernal, turuan si Nene bago turuan ng iba. Bigyan siya ng impormasyon tungkol sa sex education, magkaroon ng bukas at mapagpalayang usapan, tamang gabay, at ipaliwanag ang mga access sa proteksyon. Kasi mas okay ang ready ka na kaysa hala, bakit nangyari to? Ayan. Say naman po ni Queenie Rose Ati, para sa akin mapoprotektahan natin ang mga batang kababaihan laban sa maagang pagbubuntis kapag tinuruan natin sila na pangalagaan yung katawan nila, setting boundaries at laging ipaalala sa kanila na mahalaga sila bilang tao at babae. Lalo natin silang ilapit sa Diyos at turuan silang magkaroon ng takot sa Kanya. Minsan kasi ang dahilan ng maagang pagbubuntis ay kawalan ng gabay ng magulang at walang matibay na pundasyon sa relasyon sa Panginoon. Kaya sana sa mga magulang o nakatatanda, magsimula sa atin yung pagpapahalaga sa sarili at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Para iyon din ang maipasa natin sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Blessing ang pagkakaroon ng anak, pero mas malulugod ang Diyos kung ito ay nasa tamang paraan at panahon. Pero may gusto ko idagdag, Miss Sharon, sige. Ano para yun? maprotektahan natin si Nene. Dapat hindi lang si Nene yung turuan, pati si Totoy, di ba? Pati yung mga Correct. boys. Pati Kasi mga dapat boys, ituruan oo. natin sila na una, pangalagaan din yung sarili nila kasi even sila nabibiktima rin ng sexual abuse, no? Yes. And pangalawa, Huwag respect. silang Yan, wag mag-engage dun sa ganun. Kasi dapat maintindihan nila yung bigat ng responsibilidad ng paggawa ng mga ganong bagay. Ayan. salamat. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Labas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito.
mahalaga. Lahat ng tao ay mula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagong sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran malaki ang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Bilang pagtatapos, Miss Mai, ano naman po ang Yes. mensahe ng CPD sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa ating mga kabataan ngayong Safe Motherhood Week? Ayun, bago ang aking mensahe, gusto ko rin magpasalamat sa mga ka-CPD ko na Oo nanonood nga eh. mula Luzon, Visayas at Mindanao. Parang nandito No? silang lahat sa Oo chat. nga. May director nga akong Supportive. nakitang nanood, Director Wow. Jacqueline Robel. Salamat Oo po nga. for watching. Hello po. At ang aking mga kapwa division chiefs na nanonood din dito. At ang Nanonood aking din mga yung, ka-CPD. yung asawa ko nanonood. Oo, partner Raymond, Raymond. hello. And aking mga local population officers din na nanonood. Thank you so much. At ang mga information officers ng CPD, thank you sa support. Anyway, ang ating mensahe mula sa CPD ay sa ating mga magulang, you should be the primary sexuality educator of your children. Sa ating mga duty bearers or stakeholders, adolescent pregnancy is a developmental inequality issue. We need to address yung mga root causes. Bakit ba nabubuntis ang ating mga kababayan? No, kailangan nating i-address ang reproductive health Yes. education, ang serbisyo, ang mga mechanisms for protection from violence, social protection, no, for adolescent mothers and their children, at ang youth participation. At para dito sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino, ating mga kabataan, meron tayong I Choose, malayaako.ph sa mga nanonood po, no, at nakikinig. You can check it out, mga magulang. Please visit malayaako.ph para po sa mga impormasyon tungkol sa reproductive health. And with that, para sa isang masayang pamilya, maraming salamat sa Tinig ng Kababaihan for inviting the Commission on Population and Development. Yan, malayaako.ph. Masilip nga yan, Miss Sharon. ako rin. Puntahan natin. Yan, kasi babae yung apo mo, di ba? Oo nga. Ayan, muli maraming salamat po kay Miss Maylene Mirasol Kiray sa pagpapaunlak niya sa ating imbitasyon at pagdalaw niya sa atin dito sa studio. Siya po ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development at host ng Popbeat na mapapanood at mapakikinggan tuwing Martes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito po sa Radio Magazine. Ako na yung nag-plug, di ba? Ayan. Thank you po. Sa punto pong ito, maraming pong salamat, Mamay. Ito po ang mga ka-TNK nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Siyempre, na pinamumunuan po ng aming chairperson, Ermelita Villa. Maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubo sa TNK production team. Yes, tandaan ang pagprotekta kay Nene ay hindi tungkulin ng iilan. Ito po ay responsibilidad ng buong komunidad. Ang bawat batang babae ay binibigyan natin ng pagkakataong makapag-aral, mangarap at magtagumpay ng walang sagabal at hindi lang panalo para sa kanyang sarili. Ito ay tagumpay nating lahat bilang isang bansa. Kaya maging katuwang sana tayo sa paghubog ng isang lipunang may pagmamahal, pagkalinga at pag-asa para sa bawat bata. Mga ka-TNK, ako si Sharon Enriquez. Patuloy po tayong tumayo bilang sandigan at gabay ng ating mga kabataan. At kung sakali mang dumaan sila sa mga pagsubok ng maagang pagbubuntis, buksan natin ang ating mga bisig. Yakapin natin sila ng walang bahid ng panghuhusga o diskriminasyon. Bigyan natin sila ng lakas at oportunidad na magsimula muli. Dahil ang bawat batang ina, anuman ang edad, ay karapat-dapat sa pagtanggap, paggalang at
bagong pagkakataong handang ibigay ng ating lipunan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bagong buhay na nagmula sa sinapupunan niya at nangangailangan din ng paggalinga. Mga ka-TNK, ako po si Hane Castro. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng kahon, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng